Hello everybody! Dito ako tumatambay pagka may time, pagka umaga, pagka kaya mag-jogging, mag-walking kasama aking aso. As of now, hindi ko alam kung ano yung mga susunod na mga mangyayari sa buhay ko, pero laban lang, di ba? Paano man ang dumating, laban. Kakayanin. Pasalamat nga rin pala ako dahil umabot ako ng 60 years old. Kaya lang nalulungkot ako dahil hindi ko na i-celebrate yun sa mga kasama sana mga kaibigan ko, kamag-anak ko. Pero hindi ko nagawa. Sana naman dumating yung time na pwede ko i-celebrate yung aking pagiging 60 years old, pagiging senior. Kailan kaya yun? Busy naman ang aking mga pamangkin din sa kanilang mga buhay-buhay. Kaya siguro, tama lang yung salamat ka sa Panginoon, maabot ka sa ganung edad, malakas ka pa, kaya nakakapag-jogging, nakakapag-lakad-lakad, nakakapag kami project, o pwede pa rin kumilos. Kaya dapat maging active, pagpawisan ng todo-todo hanggang kaya, mag-diet, ingat sa pagkain, at mahirap makatikim uli ng vertigo. Ilang beses ako nakatikim ng vertigo noon before the Baguio moment. Try yata ako ng vertigo, diet na. Salamat naman Lord, hindi na ako inaatake ng vertigo. Simula siguro yun nung mag-pandemic. Oh. Sa hirap din siguro ng buhay talaga ng pandemic, Tapos nagtitinda ako sa tabing karsada. Ay, nako Lord. Oh, sa mga nanonood ng YouTube ko, siya na kayo ha, nagre-reminisce din ang lolo Mike nyo. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, naging single na lang ako for life. It's my decision. Dahil habang ako'y lumalaki, tumatanda, marami ring trials na dumating sa buhay ko. And then, nung mawala lahat yung mga pagsubok na yon, I decided na I will be happy living alone, clinging to God's provision, clinging to God's love until my death, until na matanggal niya ang aking hilinga, hindi niya ako pabayaan. So sa akin naman, I'm just enjoying and living my life na dedicated to God, following His kanyang kautusan. Pero tao lang tayo, di ba? Kakamali, o mahina. Ganun lang naman talaga. As long na nandiyan yung mga tao nakakaunawa, nagmamahal, tumutulong, magpasalamat ka. Nagpundar ako ng bahay at lupa. Nangarap ako na magkaroon ng pamilya. Pero hindi dumating Lord no? Dahil siguro nga sa naging upbringing ko, and dahil inampon ako Lord, di ba, na isang pamilya, inampon ako ng magkapatid, and then, yun na nga, naging buhay ko sa kanila. Hanggang mamatay sila, maghiwa-hiwalay kami ng mga kanyang mga pamangkin, at yung mga taong kasama ko sa paglaki. Kaya siguro Lord, pinaramdam mo sa akin yung pagmamahal na hindi naman mabibigay, hindi naman makukuha sa tunay na mga kapamilya. Napatunayan ko na, at naisip-isip ko, naramdaman ko na kahit hindi mo kadugo, ay mararamdaman mo yung pagmamahal. At tinuturing mo silang isang pamilya. Kasi, yun ang ibig sabihin ng pag-ibig di ba Lord? Yung love. Kahit hindi mo sila kapamilya, hindi mo sila kadugo,
Pero yung pagka nandun ng pag-ibig na binigay sa'yo, sinare sa'yo, pinaramdam sa'yo, yun ang magiging pamilya mo eh. Kaya papasalamat ako, Lord, dahil yun ang nga, yun ang naging buhay ko. Mula nung pagkabata ko, mula nung baby pa ako, hanggang dumating ako sa aking pagkabinata, hanggang sa dumating ako sa aking adulthood talaga, Lord. Yun na nga naging buhay ko. Nagkaroon ako ng wisdom na binigay mo sa akin na yun na dapat ko maging buhay. And up to now, Lord, I don't have regrets. Masaya ako, Lord. Dahil this is me. This is the life that you had given to me. And this is what my decision is. You had given us a free will, O Lord, to choose from right or wrong, from true to false, Lord. Masaya naman ako, Lord. And ang gusto ko lang, Lord, ang one prayer ko is kung kukunin mo ako, sana wag mo na akong pahihirapan, Lord. Wag na sana akong maghihirap. Wag na sana akong magkakaroon ng masakit na malala na kailangan akong alagaan. Ayoko nun, Lord. That is my prayer, na kunin mo kong bigla. At before that moment come, O Lord, gusto ko sana na ihanda ko na lahat. Wala na akong attachment dito sa mundong ito, Panginoon. Because I truly believe, O Lord, that I don't belong here in this earth. That is my belief. Alam ko na bawat tao sa mundong ito ay may patutunguhan. Ang aming kaluluwa, kung may maniniwala man dyan sa kanila, na may espiritu sila na dapat pangalagaan, na yun ang ating pangahawakan. Huwag yung buhay natin dito sa mundong ito. Ang dapat natin panghawakan ay yung buhay natin sa muling buhay, sa buhay natin sa eternity. Di ba, yun naman ang tinuturo ng Bible sa atin, mga kaibigan, no? Dapat pangalagaan natin yung spirito natin dahil yun ang ating pangahawakan for eternity. Nasabi sa Biblia, hanggang naniniwala ka sa Panginoon na kinikip mo ang kanyang promise, ang kanyang mga kautusan, hindi kanya pababayaan. Yun naman ang pinangahawakan ko, Panginoon. Kaya kung kunin ka man ngayon, ay meron kang katatagan ng loob na alam mo na bilong ka sa Panginoon. Yung kaluluwa mo ay handa humarap sa Panginoon na, Lord, nabuhay ako ng maayos. Wala akong bagay na pagsisisihan dahil lahat yun ay kinaya ko at napagdesisyon ako na gano'n ang buhay na gusto ko, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Kaya yun po ang hiling ko, Panginoon, kung pag dumating ang pagkakataon na yung kukunin na. Siguro ganoon din naman ang mga prayers ng lahat ng mga naging senior, sa lahat ng mga naging nagkaroon ng pamilya, at sa mga tumatanda na rin, sa mga sumasabak sa buhay, sa pagsubok ng buhay sa araw-araw. Yung siguro naman ang dalangin nila, Panginoon, na lahat ay mapabuti sa iyong pangangalaga. Ayan, tulad yan, may mga senior na rin ang mga exercise dito. Ayan, yan na ng buhay dito, no? Hindi naman para sa mga senior. Naglalakad-lakad. Oh, 7:15 na. Dapat na akong bumalik sa aming bodega. Tagabantay ako ng bodega eh. Oh. Have a good day, everybody. Salamat sa inyong pakikinig, sa inyong oras. At dalangin ko na lahat ay mapabuti at mabigyan ng magandang aral sa mga susunod na pang-vlog ko, Panginoon. O, ito ang inyong lolo o Kuya Mike. O,
Have a good day.